At the heart of Arakan Valley in southern Philippines lies the municipality of Antipas. Bounded by the municipalities of Magpet, Arakan, President Roxas, and Matalam, this municipality plays a pivotal role in the economic development of this area of Cotabato. While rubber, banana, rice, and corn are some of the major crops grown here, cacao is fast becoming the beans of change for smallholder farmers in Antipas and its neighboring towns. It so happens na yung Antipas Municipality is located at the heart and center of Arakan Valley Complex. So, napakaliit ng town natin, pero may isang barangay na kung saan lahat ng bunga ng cacao, they will bring all their seeds here, dito ipaprocess. Kaya magka-create siya ng not only the economic activity, but also employment opportunities for our people in the area. The 15 million cacao dried beans production and marketing enterprise sub-project, which will be managed by Household Multipurpose Cooperative or HMPC in Antipas, is targeted at enhancing the productivity of cacao farmer beneficiaries in the area through technical and input support and the provision of equipment and facilities to improve product quality and enhance marketing capacity of the proponent group. Nagsimula po ang Household Multipurpose Cooperative as Household Savings and Credit Cooperative po noong November 28, 2001. Founded by 36 pioneer members with an initial capital of 22,000 pesos po. Ang first enterprise po namin was savings po and credit. Nagsimula po yung project namin sa cacao during 2014. Yung nakita namin na problema ng most of the farmer, corn farmer particularly and the rice farmer, yung mababa ang presyo. So yung mga member namin naghanap ng paano namin ma-intervene itong mga na-encounter as farming. Itong una, primero yun, umay mais. Sunod, nag-abot ang mga rubber. Gitamnan ako ng gitamnan ka kakao. Karon kay pwede man kabarato, ako gibaligya sa manog banso. Pag baligya sa banso, ginhawanan, tamnan ka saging. Nang saging kay nagbarato man yapon. Karon maayo lang kay nagpasalamat kung nagpahimumuro ka sa household. Kuwan po kami sa tuanay, sir, ang ginatanom namon ng mais pa. Mais pa, abi mo, sang mais pa kami. Ti sa abunong daan perti ka mahal pigado nga pangabuhi, sir. Igin-invite man ako sang nga mag-attend sang seminar sini nga kakao. Kay sa pag-seminar, sir, nakita ko nga dumaayo ang dalagan sang sang kakao. Kaya mo na nakumbinsigit ako, sir, nga magtanom sini nga kakao. Nung nag-start na nag-produce ng cacao, kulang kami ng mga facilities. Kahit may intervention na yon si Isiday Boca, si DABUB, pero kinulang pa rin tayo. So yun, nag-decide kami to propose to the PRDP. With the interventions given by PRDP, Household Multipurpose Cooperative was able to increase their cacao production and provide much-needed support to cacao farmers in the nearby farms. When we start buying in 2018, yung volume pa lang namin is about 14 tons a year. Nung nagkaroon na ng intervention si PRDP, as last namin whole year production, nasa 70 tons na kami. And probably this year, abot tayo ng 100 tons. So yung na-receive natin, yung working capital na 1 million purposely for the cacao buying wheat beans, at saka yung mga crates na and drums na kailangan natin for the wheat beans, 2 sasakyan, no, para hauling at saka delivery in the area. Then yung mechanical dryer at saka warehouse. Maka-compete kami sa market. At the same time, yung mga problema ng farmer namin na yung tracking nila, sila mismo nag-shoulder, yun na, gagawin natin is kukunin natin sa area by cluster para ipunin at saka dalhin dito. Sa tong una, anay, sir, nga wala pa ang co-op, no? Ginakakarga lang namon ang sasakwan sa tricycle. Baw, abi mo ano ang kwan sa tricycle? Tag 300 ang 100 kilos man nga sa tricycle masulod. Di kung damo imo tuba, sir, di ka pira magbalik-balik, kumahal doon.
Pero kanang may sakyanan ang co-op, sila nagid mismo diri nagakuha. Diri gid mismo sa ugsadan, sir. But even with the boost provided by interventions from PRDP, HMPC was not spared from the effects of the worldwide pandemic brought about by COVID-19. Yun rin ang epekto ng COVID, bumagsak yung presyo. Kalawa, nahirapan kami para ipatuloy yung project namin kasi mostly is yung iba-iba kasi ang protocol ng barangay in terms sa pagtanggap ng tao kasi yung mga empleyado namin iba-iba ring lugar. So medyo mahirap talaga. Salamat lang tayo sa DA kasi mayroon silang inisyo sa atin na mga pass, food pass. So at least na makapag-move kami, may mga IDs kami from DA, makamove yung mga employee. Pero medyo mahirap din, pero at least natuloy-tuloy namin yung project. May mga na-losses siguro kami yung iba dahil din sa nakulang na yung tao dahil yun nga, yung sinabi nila na 50% lang yung dapat magtrabaho, sinunod namin. So nakulangan. Hindi namin nahabol yung harvest time. Mayroon talagang nasira na beans doon sa area na hindi na-harvest. Pero at least tuloy-tuloy, hinanapan talaga namin na paraan para yung mga empleyado namin hindi ma-displace. Kahit papaano, kahit medyo hirap na hirap, sige lang, basta importante tuloy yung negosyo, hindi mapabayaan kasi sayang naman. With the help from both PRDP and the local government, HMPC was able to bring production up to speed. Part of their growth is the development of a compact farm and nursery, providing additional employment for local residents, in particular from the IP community. Diri sa moa is halos mga empleyado na mo diri sa field is mga IPs. So bisag mubo lang yang nahibalaan o mubo lang yang naabot sa pag-eskwela, pero makita man nimo nga ang household multipurpose cooperative nakapa-employee sa pila ka mga IPs. Di lang siguro sa mga IPs kay naagihapon tay mga kauban diri sir nga mga Muslim, Kristiyanos pud pila pud. So kana siya ang nakita nako nga pabor para sa amo ang mga IPs kay diri kasagaran diri sa sitio Kabinuangan halos diri ra gikuha namo ang mga tawo nga mga field worker namo. It's very difficult for the CPP-NPA or the insurgents to convince these people to join them. Pagka may hanap buhay na yan, they are going to be the ones to be the frontliner in defending our investment kasi ayaw nila masira yung investment. Noong una, sabi niya, yung magpunta sila sa farm, may dala silang baril. Pero ngayon, pala na lang daw at saka bara at lagaraw. So, yun ang malaking na gawa namin sa kanilang community. Whole community is controlled dati ng mga MILF, member of Makwan. Ngayon, halos na member namin sila. Kahit kami noon, ayaw namin magpunta doon, pero ngayon parang bahay na lang namin pag magpunta kami doon. Kung titingnan mo itong sub-project natin sa PRDP, particularly itong cacao sub-projects na meron tayo dito, ay nagiging advantage ito. This is actually totally advantage for the farmers. Kasi with this kind of project, they can improve their socio-economic activity. And in fact, this will increase the investment in the area, more particularly in the Region 12. So, maganda actually ang impact ng F2C2 program sa ating sub-projects under PRDP. Ang F2C2 program po natin is part ng 8 paradigms of our good secretary. Especially yung tinatawagan natin na meron tayong level up of agriculture under sa development goals for agriculture ng nationwide natin, the government itself. Economically wise, employment wise, investment wise, nag-i-increase po lahat yan. At yung tinatawag natin yung objective natin na yung sinasabi natin na masaganang ani, mataas na kita, ay ma-attain natin, marirealize natin through the intervention ng F2C2 program under all sub-projects natin under PRDP. Dahil dito sa mga pasilidad po na ibinigay po ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng PRDP natin, tsaka yung technical support po nila, yun ang pinakamahalaga po na
pagbibigay nila ng magandang orientasyon po sa ating mga tao kung paano sila mamumuhay kung ang bigyan nilang pansin itong pagtatanim po natin ng kakao. Maganda po ang naging resulta dito sa amin. At ito po ang pinapasalamatan po natin sa PRDP, sa Agriculture, Department of Agriculture. Maraming salamat po. Mayor Kis Kadongon, Vice Mayor Cristobal Kadongon, the rest of the council, and then the World Bank. Siyempre, si World Bank, dahil sa kanila, nagkaroon ng pondo si DAPRDP. At saka, the community itself, lalo sa mga member namin. Kasi kung wala sila, hindi kami mag-grow. So, si member talaga ang pinaka-main actor dito sa operasyon namin. Maraming salamat, PRDP! With the right support and cooperation, Cacao is bringing in a harvest of change to the residents of Antipas and providing dividends of peace and progress along with it.